Habang nagsasalita si Roland, casual na kinuha ni Nightingale ang tasa ng tsaa mula sa mesa at humigop. Ang kanyang kilos ay kalmado at tahimik sa kabila ng bigat ng sitwasyon. Ang kanyang mga salita ay nasusukat at may tiwala, na tiniyak kay Roland na siya ay may matatag na pag-unawa sa sitwasyon. Habang sumisikat sa kanila ang sikat ng araw, sina Carter at Roland ay nagtungo sa isang maliit na silid. Itinulak ni Roland ang pinto para makita ang isang lalaking nakabalot ng mga benda, ang mukha at katawan ay lingid sa paningin. Sa sandaling makita niya si Roland, sinubukan ng lalaki na bumangon. Ang kanyang mga galaw ay nabalisa at hindi mapakali. Sa kanyang paggalang, hinimok ni Roland ang lalaki na magpahinga. Tinitiyak sa kanya na alam na niya ang katotohanan tungkol sa nangyari. Pinuri niya si Brian para sa kanyang katapangan at pagiging hindi makasarili, na tinawag siyang isang tunay na bayani. Lumukot ang mukha ni Brian nang maalala ang namayapang kasama, tumutulo ang mga luhas sa kanyang mukha, at nanginginig ang katawan sa emosyon. Inabot ni Roland ang kanyang pakikiramay kay Brian, ang kanyang kamay ay marahang dumampi sa balikat ng matapang na lalaki. Nangako siyang tatanggap ang kaibigan ni Brian ng libing na angkop sa kanyang katapangan at sakripisyo. At pagkatapos ay inihatid ni Roland ang balita na ang salarin na may peklat na mukha ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigti, na nag-imbita kay Brian na dumalo sa pagbitay sa loob ng 3 araw. Ngunit nag-alinlangan si Brian, ang kanyang ekspresyon ay masakit at hindi sigurado. Pinanggit niya ang marangal na katayuan ng lalaking may peklat at ang katotohanang madalas gamitin ng mga maharlika ang kanilang kayamanan upang mabayaran ang kanilang mga krimen. Natatakot siya na ang pagpatay kay Scarface ay maaaring magpagalit sa ibang mga maharlika mula sa Chengdu Stronghold. Sa isang determinadong tono, iginiit ni Roland na ang lalaking may peklat na mukha ay maaaring malayong kamag-anak sa isang marangal na pamilya, ngunit wala siyang titulo o lupang pinag-aarian. Higit pa rito, sinubukan niyang salakayin ang kastilyo ng isang prinsipe at sunugin ang kanilang mga supply ng pagkain, na inilagay sa panganib ang buhay ng mahigit 2,000 residente ng border town. Ang ganitong mga krimen ay hindi mapapatawad at nangangailangan ng pinakamabigat na parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigti. Habang nagsasalita siya, nagliliyab ang mga mata ni Roland sa matibay na determinasyon, hindi natitinag ang kanyang pananalig. Tumingin siya kay Brian, mahinahon ang boses habang hinihimok ang matapang na lalaki na magpahinga at magpagaling sa trauma ng mga nangyari kamakailan. Ipinangako ni Roland na isang maayos na seremonya ng pag-uukol ang gagawin para sa kanya kapag lumipas na ang buwan ng demonyo. Nanlaki ang mga mata ni Brian sa gulat at pagkamangha nang marinig ang tungkol sa seremonya ng pagpupulong. Nakatuon ang kanyang tingin sa hindi natitinag na ekspresyon ni Roland. Sinalubong ni Roland ang kanyang mga tingin ng may matatag na determinasyon, hinayaan ang bigat ng kanyang salita na bumaon habang nagsasalita siya ng may matatag na boses. Ipinaalam ni Roland kay Brian na ang matapang na squad patrol ay mula ngayon ay magiging kanyang personal na kawal, na pinagkatiwalaan ng sagradong tungkulin sa pagtatanggol sa border town at ng mga tao nito. Sa ibang bahagi ng lungsod, si Axe, kasabay ng kanyang kahangahangang presensya, ay nagutos ng araw-araw na pagsasanay sa mga sundalo ng border town. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw sa buong training ground habang siya ay nag-uutos sa mga sundalo na tumayo sa kanilang atensyon. Sa isang mabilis at pagsasanay sa paggalaw, ang mga sundalo ay nakahanay sa kanilang sarili sa perpektong formation, at ang kanilang mga sibat ay nakahanda. Habang papalapit ang ika-4 na prinsipe, bumaba si Roland sa hagdan na may kaba, hindi sigurado kung ano ang sasabihin sa mga lalaking ito na nakatayo sa harapan niya. Ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga katanungan, nag-iisip tungkol sa pinakamahusay na paraan ng pagkilos. Huminga ng malalim, humakbang pasulong si Roland at pinili ang isang batang blonde na sundalo, at hinarap ang mga sundalo ng may malinaw at matatag na boses. Sa isang nagniningning na ngiti, tinanong ni Roland ang tungkol sa kalagayan ng binata. Mula sa kanyang nakaraang karanasan na nakuha mula sa mga balita, alam niya ang inaasahang tugon ng bawat sundalo, hindi napapagod at kumikilos ng maayos. Ngunit gayunpaman, sa kanyang pagkamangha, ang bata ay hindi inaasahang bumagsak at lumuhad sa lupa, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Tuwang-tuwa ang bata kaya hindi na siya makapagsalita.
Ang iba pang mga sundalo sa paligid ay namangha ng masaksihan ng mismong prinsipe na bumaba upang obserbahan ang kanilang pagsasanay, na nagbigay inspirasyon sa kanilang paghanga at matatag na damdamin. Iniabot ni Roland ang kanyang kamay patungo sa batang sundalo, na nagbigay ng mensahe na ang pagluhod ay hindi kailangan para sa kanyang presensya. Nakangiting tumungo, sumunod ang binata, tumayo ng masigasig. Tuwang-tuwa si Roland na naobserbahan ang mga hakbang na ginawa nila sa kanilang pagsasanay, na pinatunayan ang kanilang mataas na antas ng enerhiya, dahil sa wastong nutrisyon at pahinga. Ibinaling ang kanyang atensyon sa batang sundalo, nagtanong si Roland kung mayroon siyang anumang magandang ideya o mungkahi na maaaring higit pang mapahusay ang kanilang pagsasanay, na binibigyang diin ni Roland na palagi siyang bukas sa pagdinig ng kanilang hinaing. Ang batang sundalo ay nag-alinlangan saglit, makikitang nag-aalala tungkol sa pakikipag-usap sa ikaapat na prinsipe. Matapos huminga ng malalim, nag-ipon siya ng lakas ng loob na sabihin ang kanyang naisip, na nagsasabi na ang kanilang mga puwersa ay hindi sapat sa bilang laban sa isang pag-atake ng demonyo. Kaya lamang nilang ipagtanggol ang ikatlong bahagi ng pader. Ang mga bulungan ng pagsang-ayon mula sa mga nakapaligid na sundalo ay nagsilbing patunay na purong katotohanan ang kanyang sinasabi. Itinaas ni Roland ang kanyang kamay upang patahimikin ang ilang mga boses, senyales ito na tumahimik ang lahat. Ibinalik ang atensyon sa binata, tinanong niya ang pangalan nito, kung saan nalaman niyang Vanner ang pangalan ng sundalo. Ipinahayag ni Roland ang kanyang paghanga para sa matalas na kasanayan sa pagmamasid ni Vanner at sumang-ayon sa kanyang opinyon tungkol sa kakulangan ng kanilang mga puwersa. Si Axe, na nasa malapit, ay nagpatibay sa pahayag ni Roland sa pamamagitan ng pagpuna na ang mga demonyong halimaw ay walang katalinuhan upang mag-organisa at sila'y katulad lamang ng mga mababangas na hayop. Upang matiyak ang katotohanan ng mga alalahanin ni Vanner, inihayag ni Roland ang kanyang plano. Dahil ang mga pader ay sumasaklaw sa isang kahangahangang 600 na metro, hahatiin nila ang kanilang puwersa sa 3 grupo, na may mga harang na nakalagay sa pagitan ng bawat grupo. Ang mga harang ang magpipilit sa mga halimaw na tumakbo sa paligid nila sa mga partikular na lugar, kung saan naghihintay ang mga sundalo para sa kanila. Ipinahayag ni Axe ang kanyang pangamba tungkol sa iminungkahing plano, na binanggit ang likas na panganib sa pakikipaglaban gamit lamang ang mga sibat at palaso. Si Roland, gayunman, ay nagpakita na hindi nababagabag, at may isang matalim na ngiti, nagsimula siyang magbunyag ng bago at lihim na sandata. Sa di kalayuan, hindi kalayuan sa pader ng lungsod, isang napakalaking pagsabog ang sumabog mula sa isang malapit na kagubatan, na nagpapadala ng apoy sa hangin at naging sanhi ng panginginig ng lupa. Ang alikabok at maliliit na bato ay nagpaulan sa kanila. Natuwa si Roland sa kanyang pananibik, inaasahan ang tagumpay ng bagong sandata. Namangha sina Carter at Axe, hindi maintindihan ang lakas ng kapangyarihan ng sandata, na inihalin tulad ito sa mga kidlat ng mga Diyos mismo. Habang papalapit si Roland sa napakalaking bangkal ng lupa, na may sukat na kalahating metro ang lalim at 10 metro ang lapad, hindi niya maiwasang matuwa nang makita ang lakas ng pagsabog ng pulbera. Sa malapit, ang mga kapos-palad na kuneho na nakatali malapit sa lugar ng pagsabog ay nanlamig at hindi gumagalaw. Si Axe, nakitang-kitang kinikilig sa bagong natuklasang kapangyarihan ng sandata, ay sabik na nagtanong kung maaari itong gawin ng mas marami pa. Bamantong hininga si Roland, kinikilala ang malupit na katotohanan na hindi ito magiging posible sa oras na dumating ang buwan ng demonyo. Gayunpaman, nanatili siyang may pag-asa, na sinasabi na makakaipon sila ng 20 hanggang 30 ganoong mga sandata, na tiwala siyang sapat na upang harapin ang mga pagsubok. Mula sa kakaibang pananaw ni Nightingale, ang mundo ay tila walang iba kundi naglalaro sa kulay na itim at puti, isang konsepto na maaaring mahirap unawain ng iba. Gayunpaman, napapahintulutan siya nitong makalakbay mula sa makamundong may mga hadlang sa pang-araw-araw na buhay, at siya ay may malayang gumalaw sa ilalim ng alikabok. Ang mga cardinal direction ay mga abstract na ideya lamang na walang kinalaman sa mga galaw ni Nightingale. Sa halip, sinundan niya ang mga palipat-lipat na linya na gumagabay sa kanyang landas, na nagbibigay daan sa kanya na tumagos ng walang kahirap-hirap sa mga pader at solidong bagay. Ang kakayahan ni Nightingale na makita ang mundo sa ibang paraan ay nagbigay daan din sa kanya na makita ang masalimuot na daloy ng mahiwagang kapangyarihan sa loob ng mga witches. Sa matalas na mata,
Nauunawaan niya ang lakas at ningning ng mahiwagang kapangyarihan ni Anna, na nagniningning sa malakas na aura na nagpahanga kay Nightingale. Ngayong gabi, sa pagkamangha ni Nightingale, sa hindi pagkakaalam ni Anna ang kanyang pag-iral, binati siya nito ng pagyakap. Paglabas mula sa alikabok, ipinakita ni Nightingale ang kanyang sarili na may ngiti. Si Anna ay nagsasanay sa kanyang mga kakayahan sa kanyang pijama at natutuwa siyang makita si Nightingale na may maliwanag na ngiti. Inimbitahan ni Nightingale si Anna na ibahagi ang ilan sa kanyang masarap na fish cake. Pinayuhan ni Nightingale si Anna na maghugas ng kanyang mga kamay bago kumain, ngunit ginamit lang ni Anna ang kanyang apoy upang linisin ang kanyang mga kamay, na pinapakita kay Nightingale ang kanyang tumpak na pagkontrol sa apoy. Gayunpaman, alam ni Nightingale na kung mas malakas ang kakayahan, mas maraming sakit ang dapat tiisin sa panahon ng pagpapahirap ng mga demonyo. Habang ninanamnam ni Anna ang napakasarap na fish cake, hindi naiwasang ipahayag ni Nightingale ang kanyang pag-aalala para sa kaligtasan ng dalaga. May nag-aalalang ekspresyon na nakaukit sa kanyang mukha, maingat niyang binanggit ang paksa ng kinabukasan ni Anna. Tinanong niya kung talagang nais ni Anna na manatili sa border town, na nagbabala na maraming panganib ang nakaabang sa malupit na mga buwan ng taglamig sa hinaharap. Nakiusap si Nightingale kay Anna na isaalang-alang ang kaginhawahan at kaligtasan sa Witch Association, kung saan mapapalibutan siya ng mga taong katulad niya na malugod siyang tatanggapin. Hindi direktang tumugon si Anna sa sinabi ni Nightingale, ngunit sa halip ay nagtanong siya kay Nightingale, saan ka nagmula bago sumali sa asosasyon? Ang tugon ni Nightingale ay nakatira siya sa isang mataong metropolis sa silangan, hindi masyadong malayo sa kabisera. Gayunpaman, hindi tumigil doon si Anna at nagtanong kung masaya si Nightingale sa kanyang nakaraang buhay. Sa pagbanggit ng kanyang nakaraan, isang kaguluhan ng alaala ang pumasok sa isip ni Nightingale. Naalala niya na nakakulong siya sa mga tanikala, hindi naiiba ang pakikitungo sa isang hamak na hayop. Ang sakit na dinanas niya ay naging sanhi ng kanyang hindi mapigil ang panginginig habang iniisip niya kung ano ang nag-udyok kay Anna na magtanong ng ganoong kabigat na tanong. Ikinwento naman ni Anna ang pagsasalaysay ng sarili niyang nakakapangilabot na kwento, kung saan ipinagbili siya ng sarili niyang ama sa simbahan sa halagang 25 gold royals. Upang maiwasan ang kanyang kaba, dahan-daang ipinatong ni Anna ang kanyang mga kamay sa ibabaw ni Nightingale at ibinahagi kung paano siya sinagip ni Roland. Pinalaya siya mula sa mga hangganan ng kanyang madilim na silid. Ang pag-iisip lamang ng kanyang bagong buhay dito ay pumuno kay Anna ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaligayahan. Ipinaliwanag ni Nightingale na sa kabila ng naisip ni Anna, siya ay nakakulong pa rin sa kastilyong ito, at ang iba pang mga tao ay nagkikamkim pa rin ng kasuklam-suklam na paghamak sa mga witches. Gayunpaman, ang hindi natitinag na pananalig ni Anna sa pananaw ni Roland para sa pagbabago, ay nalampasan ang anumang takot o pag-aalinlangan na maaaring kinikimkim niya. Direktang itinuon ni Anna ang malakristal na tingin kay Nightingale, nagtanong si Anna ng matinding tanong, saan ka nakahanap ng higit na mga katuparan, sa Witch Association o dito? Nang walang pagkukulang, ipinahayag ni Anna ang kanyang sariling espiritual na tahanan dito mismo sa border town, kung saan siya ngayon ay naninirahan kasama ng kanyang walang patid na pagtitiwala sa pangako ni Roland na magdadala ng pagbabago sa lupaing ito. Kung ang Holy Mountain na pinapangarap ng mga witches ay ang mapayapang tahanan para kay Nightingale, naniniwala si Anna na natagpuan niya ang sarili niyang tirahan dito mismo sa piling ni Roland at ng mga naninirahan sa bayan na ito. Nang sisigot pa sana si Nightingale, biglang bumukas ang pinto kasabay ng malakas na kalabog. Sa pag-agos ng luha ni Noah sa kanyang mukha na may nahihiyang desperasyon sa kanyang mga mata, tumalon siya kay Anna, nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Sa isang maluha-luha at kinakabahan na tono, si Noah ay humingi ng tulong kay Anna. Ang kanyang mga salita ay lumalabas sa isang hindi maintindihan dahil sa pagmamadali. Samantala, sa silid ni Roland, siya ay nasa gitna ng isang kasaya-sayang panaginip, na napapaligiran ng kanyang mga nakakabighaning harem. Biglang naputol ang kanyang pagmumuni-muni dahil kay Nightingale, na bigla siyang hanila palabas ng kama. Nabaluktot ang kanyang mukha sa galit, ibinalita ni Nightingale ang nakababahala na balita na dumating ang ama ni Noah at alam na ngayon ang tunay na katangian ng kanyang anak na babae bilang isang witch. Natigilan si Roland sa paghahayag na ito, ang kanyang isip ay tumatakbo sa hindi mabilang na mga katanungan.
Nagmadali siyang magbihis at bumaba sa meeting room. Pagpasok niya ay bumungad sa kanya ang isang lalaking maputi ang buhok na may umbok na ugat sa mukha. Hiniling ng lalaki na ibalik ang kanyang anak na babae, ang kanyang tinig ay puno ng makamandag na galit.